Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong? Opo. Dito po kasi sa tuntunin ng ating committee, sabi kong ganyan, sa section 2, sinasabi, bago tayo magsimula, dapat merong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin, Oho. ito nga yung privilege speech, principally and directly related to misfeasance, non-feasance, and malfeasance. Okay, opo. Kasagot-sagot nung chairman. Chairman ng komite, oho. Sabi ko, kasi kung ang naririnig ko nga ito, pinag-uusapan nyo naman confidential fund at saka yung intelligence fund. Oo. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ako ito. Binubulungan siya ng mga Opo, staff nasa tabi, niya doon. opo. Marami na siyang staff na abogado rin eh. Opo. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman kaya ganun. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Yung confidential fund and intelligence funds are matters of public interest. Aha. Nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally Opo. related to malfeasance? Nasaan ka ko yung order mo? Oho. Nakalagay dito sa Section 4 at saka Section 5, gagawa ka ng order delimiting the investigation. Parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi ko. Tama nga naman. Nasaan yung pinirmahan mong order? Kasi kanya wala ka rito. Basta't sinabi namin, merong jurisdiction. Hindi nga ganun na nakalagay, there should be a preliminary determination. Pagkatapos, i-set out mo, by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance? Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mong yan. Kailangan mo ipaliwanag. Nako. May pumunta. Alam mo naman yung mga agawan na, may gumaganyan-ganyan na naman sa akin. Akala mo naman nakakaintindi yung mga yun. Yung isa, alam mo naman yun, huwag na natin banggitin. Then ako naman, niniwala, mga kaibigan mo naman yung mga yan. Pero doon sa punto ko, ako nagingiti sa bahay. Sa kasamang palad, kaibigan ko nga. Ayun naman po ko, mga kaibigan nyo, kaya huwag na natin banggitin, baka magdamdam pa. Baka naman nag-usap-usap sila kung, kasi dito nabigla ang marami, dati pala kayong vice chair ng committee ito, kanina lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayo miyembro ng naturang komite. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence of the representatives from COA. So tinatanong ko, alin-alin po bang opisina ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot parang hindi nila alam. Ang dami nila Ano po, LGU po? Sino nga sa LGU? Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the armed forces of the and then the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino, bigyan mo ko ng ballpark figure. Pati ballpark figure, o sabihin mo na lang, marami, medyo marami, o maraming-marami. Hindi pa niya masabi yun Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, marami pala medyo marami pala Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential fund sa intelligence fund. Kung ang ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Panglahat. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko Because I will later move, sabi ko. Doon ako na, you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. Isipin mo? Gusto ko para wag lang humahaba lang Tsaka magkakasamaan lang na loob Gusto ko sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto niyong mangyari,
Pagka pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, Hindi na naalis din ako ng hindi member. na kayo miyembro ng komite. Paano nangyari yon, Nelson? When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Pagiging Deputy. senior deputy speaker. O Opo. di sana, Oho. nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Oo nga, hindi na O, sila. ano dito? Oho. Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, ha? Opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Di ba? So ito'y tradisyon Kailangan pala ko. maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon yun na parang hindi na rin pala ginagalang ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Ng ano? Yung tradisyon ninyo na dapat kapag ka may aalisin, at sasabihan man lamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa. Huwag Kapwa na nating, honorable tao. yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun eh. Opo. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Oho. Dahil magkakasama tayo. Kulturang Kasama Pilipino ako